Bakit kayo nag-aaral nga pala? Matanong ko lang, bakit kayo nag-aaral? What if yung kamatayan dumating sa atin ngayon, saan yung future ninyo? Wala na, di ba? So sa tingin nyo kaya, saan dapat yung mas dapat mong tingnan ng pansin maliban doon sa future mo? Di ba yung kamatayan mo, kung saan ka talaga mapupunta? And alam niyo po ba na ang sabi ng Biblia, ang kabayaran sa kasalanan, kamatayan, for the wages of sin is death. And ito pang sabi ng Hebrews chapter 9, it is appointed unto man once to die, and after that, judgment. So ibig sabihin, walang purgatory, there's only heaven and hell, and kapag namatay tayo, haharap tayo sa Diyos, and doon niya tayo hahatulan. And either, papupunta tayo. Hello, nandito kami ngayon sa plaza. Wow, may mic. Level up. So it's Saturday, and we are here again to share the gospel. So galing kami sa bahay ng aming kasama sa church. So nagkaroon sila ng fellowship online. And right now, kakarating lang namin dito sa plaza, and we want you to know na ang daming tao. Ang daming tao until ngayon. Kahit na hindi ko din inakala na ganito karami yung tao dito ngayon kasi mainit eh. Medyo mainit. So Live selling na to, live selling. 1, 2, 3 lang. So pili lang po kayo kung anong gusto niyo. Hindi, joke lang. Gusto lang naming ibahagi na meron kaming mga tracts na dala kagaya nitong 4 things you need to know about God. So syempre para malaman at makilala talaga ng tao kung sino ang Diyos. So na-explain dito. Pero ito rin ay galing sa Living Waters Down Under sa Australia. And yung second one, binibigay namin simula nung nag-start kami, yung what is the meaning of life. So napaka-importante nito kasi napapansin namin every time we interview students, lagi nilang sinasabi na yun nga, yung purpose ng life is makapagtapos, magawa nila yung gusto nilang gawin, yung dreams nila, yung goals nila sa buhay. Pero dito ini-explain itong gospel na to na hindi lang hanggang doon, no? Ang life is not about happiness, or it's not all about happiness. So it's more than that, no? So yun, maganda ito. And of course, yung ikaw ba'y mabuting tao, or are you a good person? So very known na at marami na rin gumagamit nito dito sa Pilipinas. Ito rin yung parang gusto ng iba kasi comics nga daw. So and yung last one, nagdala din kami ng ilan lang yung dinala ko ngayon kasi hindi naman talaga lahat bibigyan ko or namin nito. In case man na meron kaming masharean na part ng LGBT community, maganda to. To give them knowledge and para mapakita rin yung truth na kung ano sinasabi ng scripture patungkol sa sexuality, sa gender, kung meron nga bang third sex, meron nga bang ibang genders, or talagang meron lang dalawang ginawa ang Diyos, no? Male and female. So dito ipapakita rin ng booklet na ito. So ito yung 4 na mga tracks na gagamitin namin ngayong araw na ito. Last time ang ginamit namin at least 2 lang din, no? 2 tracks. At yung what is the meaning of life at saka yung ikaw ba'y mabuting tao. And right now we will be using 4 kinds of gospel tracks. So pray for us today. It's 1 a.m. na already. PM, sorry, PM. Baliktad kasi yung ang araw ko gabi, yung gabi ko. Kaya ganun. So ngayon mapapansin ninyo, yung mga estudyante dito. So pwede kaming pumili kung sino yung shesharan namin. Of course, lahat ng nakikita namin as much as possible, maabutan namin ng gospel tracks. Pero magpipili pa rin kami kung sino yung sa tingin namin, tatanggapin kami, makikinig sa amin sa pag-share namin ng ebanghelyo, no, ng gospel. Kayo din, nawa ay ma-encourage kayo sa ginagawa namin upang kayo din dyan sa mga lugar ninyo ay makapagbahagi din, no? Magkaroon din kayo ng lakas ng loob at ng encouragement na kayo din ay humayo at ipalaganap ang ebanghelyo ni Kristo Jesus. God bless sa ating lahat. Tracks distribution muna tayo. Yung pinapamigay ko dito yung Are You a Good Person? So sa video na ito, makikita nyo kung paano ko i-reject ni ate. Sakit naman te. Ayaw niya talaga kahit pinipilit ko siya.
So move on na lang tayo sa mga susunod na willing tumanggap ng gospel tracts. Ganun talaga. Si Mister naman ang magbibigay. Ang ganda ng shirt niya, no? Romans yung sa harap, tapos sa likod nakalagay yung life verse niya na Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel." Sa araw na to, may nakasama rin kaming mag-tracts distribution and witnessing. Mamaya makikita nyo sila, sina Jermery and Denise. Habang namimigay si The Unashamed Evangelist ng tracts, dinidiscern niya na kung yung person na nabigyan niya is willing makipag-engage into a conversation. So, dito sa next niyang mabibigyan, ito na yung first group na na-witnessan natin. Na kung nakita niyo yung previous post ko, sabi ko sa inyo, sobrang engaged nila na even after matapos yung witnessing, ang dami pa nilang tanong hanggang pag-uwi namin sa bahay. Naka-chat kasi namin and nakausap over the phone yung isa sa kanila, pati yung boyfriend niya. And looking forward kami makita silang ulit lahat sa Monday. Sa next clips, ipapakita namin yung mga excerpts or mga snippets ng gospel sharing ni The Unashamed Evangelist. Pwede niyong panoorin yung full version sa kanyang page, Facebook page, The Unashamed Evangelist. Sabi ni Benz, 75% daw yung pagiging mabuti niya at saka merong 25% na pagiging masama or daotan sa Bisaya. No? Kayo naman mga ma'am, ano naman yung tingin ninyo sa sarili ninyo? As good person. How about si ma'am? 50-50 rin. Bakit maldita? How about si Ma'am Joyce? 50-50 rin. Meron ba kayong example na mabibigay kahit isang commandment lang? Bawal magnakaw. Yun, no? Huwag magnanakaw, no? So, you shall not steal, no? You shall not Bawal steal. magyapid sa Bawal. mga asawa. Yes, you shall not commit adultery. Okay. So, yun yung gagamitin ko to test kung nasan tayo sa dalawa. Whether mabuting tao tayo or masama, okay lang ba? Okay. Unang tanong, sa inyong apat dito, sino na sa inyo ang hindi pa nakapagsinungaling? Never pa na nakapagsinungaling? Ako, kunyari lang, namatay tayo ngayong araw na to. Kunyari lang to ha, okay. Namatay tayo ngayong araw na to and then, nakaharap natin yung Diyos na banal, perfect, na mahahatol sa atin. At ginamit niya yung 10 Commandments which is yung apat doon nilabag natin, okay? Remember, yung apat na yon. Sa tingin nyo kaya, ano tayo sa harapan ng Diyos? Are we innocent or guilty? Guilty. And if we are guilty in the sight of God, sa tingin nyo kaya, ano yung karapat dapat ating matanggap? Reward or punishment? Punishment. And ano yung punishment? Heaven or hell? Hell. So if we will die today, or tonight, or tomorrow, we will go to hell. Di ba kayo concerned doon? Bakit kayo nag-aaral nga pala? Matanong ko lang, bakit kayo nag-aaral? What if yung kamatayan dumating sa atin ngayon, saan yung future ninyo? Wala na, di ba? So sa tingin nyo kaya, saan dapat yung mas dapat mong tingnan ng pansin maliban doon sa future mo? Di ba yung kamatayan mo, kung saan ka talaga mapupunta? And alam niyo po ba na ang sabi ng Biblia, ang kabayaran sa kasalanan, kamatayan, for the wages of sin is death. And ito pang sabi ng Hebrews chapter 9, it is appointed unto man once to die, and after that, judgment. So ibig sabihin, walang purgatory, there's only heaven and hell, and kapag namatay tayo, haharap tayo sa Diyos, and doon niya tayo hahatulan. And either papupunta tayo sa langit o sa impyerno. And nalaman natin na tayo ay nagkasala sa Diyos, nilabag natin yung kautusan niya, and therefore, ang karapat dapat sa atin na matanggap sa Diyos ay ang kaparusahan, which is sa impyerno. Alam niyo po ba anong description ng Bible sa hell? Kung lahat kayong apat, mga pulis, okay? Tapos nakita niyo ako, pumatay, nagnakaw ng rape. Anong tawag sa akin? Criminal, right? Huhulihin niyo ba ako? Bakit? Nagkasala. Nagkasala ako, meron ako nilabag na batas, right? Kaya sabi ko sa inyo, Sir, ma'am, I'm very sorry, na-tempt lang talaga ako, dumilim lang yung paningin ko, kaya nagawa ko yun. Pero ngayon, babaguhin ko na, hindi ko na uulitin, cross my heart, promise. Hindi ko na gagawin yun, hindi ko na uulitin. Tutulong na ako sa ibang tao, gagawa na ako ng charity. Sa tingin nyo kaya papalayain nyo ako? Hindi. Bakit? Kasi mo sa pagbayaran ng imong gihimo, ay I mean, di ba naapat tayo mga count na nag-rate? Di ba sa ito pagbayaran sa prison, magkulong ka muna, tapos yun, pag maglabas na nga, doon ka na magbago. So, ibig sabihin, yung paghingi ng kapatawaran, pagsisisi, hindi enough para tayo ay mapawalang bisa o mapalaya sa ating kasalanan. Pero alam niyo po ba na merong isang solution lang na binigay ang Bible patungkol sa ating kaligtasan? Sa tingin niyo kaya, ano yon?
Tanungin mo ako kung ano yun. Alam niyo ba kung meron lang nga ako sa inyong mga kasalanan? Ang tanong dyan, meron na bang umako sa kasalanan mo? Si Jesus. Ano yung ginawa ni Jesus Christ? Nagipako. Oo, na-crucify, namatay siya sa cross. And talaga bang naiintindihan ninyo kung ano talaga yung ginawa niya sa cross? So therefore, ikaw yung nagkasala, si Kristo yung naging kabayaran. And bakit si Kristo yung naging sapat na kabayaran? Bakit? Kasi siya lang naman yung sumunod sa kautusan perfectly, na walang ni isang mintis. Kaya siya yung naging karapat-dapat na maging payment sa ating kasalanan. Na instead tayo yung maparusahan, si Kristo na ngayon yung pinarusahan sa cross. And then hindi siya nanatiling patay. On the third day, He rose again and He is now seated at the right hand of the Father. Hebrews chapter 10. Ang tawag po niyan, good news. Bakit siya tinawag na magandang balita or good news? Kasi ang isang makasalanan na walang pag-asa at mapupunta siya sa impyerno pagdating ng panahon. Pero merong magandang balita. Si Jesus na namatay sa krus, kaya kanyang iligtas sa iyong kasalanan at sa impyerno na darating sa atin kung ikaw ay magsisisi sa kasalanan at sasampalataya sa Kanya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. So ibig sabihin, ang calling niya, repent from your sin, pagkatiwalaan natin siya na doon sa Kanyang ginawa sa krus, yun lang po yung tanging paraan upang tayo ay maligtas sa ating kasalanan. There is only one person who is God, na nagkatawang tao, siya lang ang makakaligtas sa atin. Okay? Last question, Sir Bench. Ano yung dalawang bagay na pinapagawa ni Jesus Christ sa atin para maligtas? Yung magbalik loob sa kanya tapos mag-repent. Mag-repent at very specific, magtiwala, paniwalaan na doon sa kanyang ginawa sa cross, yun lang yung tanging paraan. Okay? So ngayon, meron kaming dalawang kasama from Living Word. Pakilala. Hi! Si Jermarie Abad. So, ayun, Jerm. I'm Denise. Ano experience mo sa first time mong sumama sa amin? Ano siya, very refreshing and enlightening din talaga siya kasi yun nga, nung nakita ko si Brother Josh na mag-share din talaga ng gospel sa kanila. So alam mo yung madami silang mga tanong, madami silang hindi alam, and those honest questions are really valid na kailangan talagang masagot. And it's wonderful na ayun, we're able to hear their questions and at the same time we're able to yung i-answer din talaga. And hopefully na ayun, ma-follow up din natin sila and ayun na para patuloy na ma-share yung and masagot yung mga tanong nila patungkol sa Panginoon. Si Denise. Yeah, it's very, yung nakaka-motivate talaga siya mag-evangelize kasi yung naririnig mo yung mga problems nila, yung troubles, yung marami pala talaga silang questions. Kasi usually, mga Christian lang yung nakakasalamuha ko sa church, yung ganun. So, hindi ko masyadong nalalaman yung mga issues ng iba, like yung ibang taong ganun. And ngayon is napaka-refreshing lang and nakaka-motivate din na mag-share ng gospel at mag-evangelize. So ano yung nag-motivate sa'yo na sumama sa amin today? Actually, gusto ko talaga, nagawa ko na ito dati kaso mag-isa lang ako. Yung friend ko dati, tapos the next mag-isa ko dito, tapos hindi pa masyado, wala pa akong masyadong alam, pero gusto ko lang mag-share. And nakikita ko kayo, mga pages nyo, yung ganon. Oh, wow, ang galing. Parang gusto kong sumama kaso ngayon lang talaga nagka-opportunity and ngayon lang talaga na will ni Lord na ngayong time na makasama ako, yung ganon. Yay! Thank you for joining. Nakakatuwa na 4 kami ngayon. Dati 2 lang. Dati 1 lang siya. Tapos naging 2, tapos naging 4. Chismis. Ano pinag-uusapan niyo? Ikaw, basag trip ka rin, no? Pwedeng masagap to. Isa pa lang yung na-witnessan namin, grupo ng mga estudyante, ang tagal, dami ng tanong nila. And ang dami ring sagot namin. Ewan ko kung tama na nga yung sagot. Bible naman basis natin, so sure naman akong tama yan. Yeah. So, yun lang, in-encourage namin sila na magbasa ng Bible, tingnan yung Bible,
ma-scan nila kung tama ba yung sinasabi namin. Hindi naman sila pressure na kailangan agad-agad paniwalaan kami. Ang importante na ibahagi yung ebanghelyo sa kanila at yung in-encourage namin silang basahin yung Bible. No? Talagang yun lang naman eh. Doon makikita kung tama talaga yung sinasabi ng mga nag-share. No? Like yung isa doon sa group is nag-work siya sa Roman Catholic Church. Parang sabi niya nakikipag-debate pa siya kasi pinaglalaban niya yung religion niya sa mga ibang tao. Pero kanina nung pinakitaan namin siya ng word ni God, hindi na siya nakapagsalita kasi Yeah. word ni God na yun. Yeah, and actually, sabi niya, she was offended nung nag-share ako. Pero hindi siya nagkaroon ng parang gusto niyang i-argue yung sinasabi ko kasi I think hindi kasi kundi I believe there is a conviction na nangyayari sa heart niya. So parang nakinig lang siya, and nung natapos parang pinagnilay-nilayan niya na parang may sense, parang totoo. So doon na dumami na yung question niya mismo, particularly si Cherry, and even yung bawat isa sa kanila, sila Benj, sila Joyce, may mga kanya-kanyang tanong. So sana yung curiosity, yung gusto pa nilang yung mag-push sa kanila na isik pa talaga yung truth, no? Na talagang ma-encounter nila yung truth talaga. Hindi lang doon sa napag-usapan or nabahagi namin, kundi through reading and studying the Bible din. Mangyari yun sa kanila. Kasi parang nakikita mo yung hunger ay hunger sa kaalaman, kung ano ba talaga yung truth. Kasi according to Cherry, tinuturo niya sa mga bata eh. So parang na-worry siya na, hala, yung tinuturo ko hindi pala galing sa Bible, hindi pala totoo. Eh kasi yun yung naipasa sa kanila, yun yung naturo sa kanila, yun yung doon sila na-influence sa maling katuruan. Kaya yun, hopefully mangyari yung magaganap na Follow-up Bible study Bible sa study Monday. or fellowship or sharing or discussion this coming Monday. Natuon pa sa birthday ko. So birthday ko lang. So nandito sila. And gusto kong magpasalamat sa Panginoon na nakasama namin sila, Sister Jermarie at saka si Sister Denise. Yun, nakalimutan ko, sorry. So salamat sa Panginoon talaga na hindi na lang asawa ko yung kasama ko, kundi may nakasama kaming bago, no? Hindi bagong kapatid, kundi bago lang na nakasama. So, and I think meron ding isang brother na gustong mag-join, si Sir Darrell. Weekdays siya available. So hopefully, makasama rin namin siya this coming weekdays, every 5 p.m. So, Kung ikaw ay taga dyan, sama ka rin sa amin. Yun. Tapos nakakatuwa kasi kakagraduate lang namin ni Germ sa Biblical Counseling. Yay! Kahapon! Tapos meron agad kaming anong tawag doon? May application agad. Oo, nag-undergo agad siya ng counseling kasi may nakapag-share sa kanya about sa issues sa family, and yung parents, especially yung father, is professing to be a Christian, and mahirap para sa bata na i-make sense, na mag-make sense yung situation nila talaga. And ayun, parang agad Application. na-apply agad yung natutunan sa counseling. So Yeah. ayun. So, super grateful ako andito si Sister Germ na classmate ko. Tapos, Translator! Hopefully, Yeah. makapag-translate naman ng maayos. Kasi yung kina-counsel namin is Bisaya talaga. So kung napanood niyo yung previous videos ko, hindi pa ako marunong mag-Bisaya. Hinuhulaan ko lang yung sinasabi niya. Pero buti dahil si Sister Germ na talagang naiintindihan niya yung sinasabi ng bata. So siya talaga yung medyo nagka-counsel. Tapos sumisingit-singit ako kasi feeling ko naiintindihan ko pero di ko sure. Minsan nakakalimutan ko, sa kanya ko tinatanong, pero yung tanong ko Bisaya din. Oo. Sabi niya, ha? Sorry sis. It's okay. So meron pa final words? Yun, inati namin yung grupo nila. Nandun yung ibang grupo sa kanya, nandito din yung ibang grupo sa akin. So ang dami nilang tanong, bawat isa sa kanila may mga kanya-kanyang tanong. Ang isa, tinanong ako about sa homosexuality. Yung isa, tinanong ako about sa indulgences, kung totoo ba yun. Yung isa, tinanong ako sa kung ano ba talaga ang tunay na Christianity, ang Roman Catholic ba is a Christian. So ang dami lang, iba't ibang tanong. Even baptism, tinanong kung yun ba yung way na makonsider bilang isang Christian.
So ang dami nilang tanong, kaya na-encourage din sila na talagang nakita din nila, na-realize nila na ang dami pa palang dapat malaman. Hindi lang yung ang dami din palang silang pinaniwalaan na hindi pala totoo, hindi pala biblical. Kaya in-encourage namin sila na isik talaga yung truth through reading the Bible, through doon sa pagbabasa ng salita ng Diyos, na makita nila na nandun lahat ng katotohanan. Kasi sabi ko, yun yung talagang ultimate na ina-attack ng ibang religion, yung authority ng Scripture, yung pagiging sole and ultimate authority ng Scripture. Patuloy niyo po kaming suportahan at isama sa inyong mga prayers sa ministering ito. Syempre, meron ding mga personal life na inaasikaso, and syempre, we want also na hindi yun or yung relationship din namin sa Panginoon hindi rin maapektuhan. Kasi the moment na naapektuhan na yon, pati na rin yung ministry, damay na rin. And yung ibang relasyon namin sa ibang tao. So continue to pray for us. And if you want to encourage us through messages, you can message us also. And yun, sa totoo lang, ang dami pa talagang hindi alam ang Ebanghelyo. Ang daming tao na kailangan pang i-reach, no? Kaya wag tayong mapagod. Ako na nga pinanginan, ako pa magi-encourage, no? Wag tayong mapagod na magpatuloy at ibahagi yung Ebanghelyo, no? And Kamay ko napapagod. sige na, itigil na na. Yun lang, salamat sa panonood. See you next week. Next year. Pagod na. Kota na. And that's it for today. Next update ulit. Bye-bye. Bye! Sorry, kumain na kami. Tagal gan daldal kasi. Bye! Single? Yes. Available? Looking? Depende. Joke lang. Anong gusto mo sa isang lalaki? Ano pa? Christian? Ayan. Non-negotiable. Ay, bakit? Ay, sorry. Nagbenta na kasama. Ay, sorry. Di pala live selling to. Wait, may isa pa kaming kasama. Ano pong profession? ESL teacher. ESL teacher. So, single? Depende. So, meron ha. Charot, single. May kachat pero kung may better option. Joke lang. So, single, available naman for Hindi. Busy. Ay, busy. Sorry, dito na lang tayo kay Sister Germ. Kung isa kang Christian man na looking for a godly woman, here's Sister Germer. Binibenta mo ako kasi. Ay, sorry. Guys, mga kapatid ko kay Kristo, nawa ay magpursige tayo na i-reach ang mga lost, kasi there are a lot of people outside. No, wag lang tayong mag-rest sa ating mga churches, sa mga offices kung saan tayo nag-work, sa mga schools. Go outside, no? Go outside and find a lost people who need a savior, na kailangan maligtas, no? Kasi death is very certain. Sabi ko nga kanina, kaya mo bang kontrolin yung puso mo? Within 10 seconds, hindi mo magawa kasi hindi ikaw yung may hawak ng buhay. Kaya sana ganun tayo double time na pagpapalaganap, pag-i-spread ng gospel ni Jesus Christ.